usap-usapan sa social media guys, no? Mayroon kasing bagong tulay na bumagsak sa Isabela. Ngayon, nagbabasa ako ng mga comment doon. At may nabasa akong comment doon na yung tulay pala yon ay pinagbabawalan dumaan yung mga truck. Ang pwede lang dumaan doon yung mga light vehicles lang. So ngayon, dahil sa medyo may kamahalan, nasa 600 million yata yung budget ng tulay na yon. Sa nangyaring bagbagsak ng tulay, etong mga kababayan natin, no, sinisisi sa mga politiko. Sinusumbat sa mga politiko, hindi mo maintindihan eh. May iba doon, nababasa ko na comment, sinisisi ang Duterte Legacy. Yung iba naman, nabasa ko comment, sinisisi yung BBM Legacy. Pero hindi nyo naisip, may nag-comment ako nabasa doon na yun nga yung tulay na yon ay bawal dumaan ang mga truck. So, ngayon bumagsak yung tulay dahil dinaanan ng dump truck o truck ang dumaan. Di ba? So, bakit nyo kailangan isisi doon sa mga politiko, bakit nyo kailangan isisi kay Duterte or kay BBM? Na nakita naman natin yung dahilan, yung cause, no? Kung bakit bumagsak yung tulay na yon. May portion doon na bumagsak ang tulay. Dahil yung nga dumaan yung malaking truck. Dinaanan ng truck. Bumagsak yung tulay dahil ang dahilan, truck, no? Dumaan yung malaking truck, kaya bumagsak yung tulay. Ito namang mga kababayan natin, di mo malaman, siguro dahil sa galit nila sa politiko, both side, Duterte or BBM, sinisisi. Sinisisi nyo si BBM, sinisisi nyo si Duterte, kaya daw bumagsak dahil mayroon na namang nagsasabi doon sa comment na corruption daw. May involved na corruption. Alam naman natin na ang ating bansa ay corrupt, no? Kahit sinong uupo na mga dyan, talagang may corrupt talaga. Pero hindi natin dapat isisi kay Duterte or kay BBM yung pagbagsak ng tulay. Ang isisi natin doon sa truck na dumaan, na bawal dumaan yung truck doon sa tulay na yon. Ano pa naman yan? Lahat na lang isinisisi. Yung iba nagsasabi, BBM Legacy. Yung kabila naman nagsasabi, Duterte Legacy. Pero hindi nyo naisip na kaya bumagsak yung tulay dahil dinaanan ng truck na may kargang malalaking bato. No? Yung tulay kasi, minsan pag padaan ka sa tulay, may makikita ka na 10 tons. May 10 tons, may 20 tons, 15 tons. So, ibig sabihin niya mga ganyang sign, pag may nabasa kang 10 tons, ang pwede lang dumaan dyan ay kailangan ang bigat ng isa sasakyan ay hindi siya lampas sa 10 tons. Dapat 10 tons pababa lang ang kaya ng capacity ng tulay. No, so Leon, bawal pala dumaan ang mga truck doon, pinagbabawal. Pero may dumaan na truck, kaya bumigay yung tulay. So, huwag niyo isisi kay Kuncho Pilato. No? Talagang kaya yung bumagsak yung tulay na yon dahil yun nga, mayroong dumaan na heavy equipment or truck na sobrang bigat. No? Tapos sabihin, substandard. Mayroon pang mga ibang mga politiko na grabe kong makapagsalita.
sa bumagsak na tulay para lang silaan yung si ganito, siraan yung isang politiko o kung sino-sinong mga politiko. Pero guys, isipin nga natin, no? Mag-isip tayo ba, no, na ang pulot dulo or ang dahilan kaya bumagsak yung tulay is truck talaga, no? Walang kinalaman yung BBM legacy dyan or Duterte legacy. Kaya please lang, huwag nyo nang isisi. Eh, kung sabihin yung kinurap, well, hindi ko rin masabi dahil yung ang bansa natin talagang ang korupsyon sa ating bansa parang kultura na. Nagiging kultura na siya. Parang naging tradisyon na siya. Pero take note, di natin pwedeng isisi kahit sino yung pagbagsak ng tulay. Ang isisihin natin yung bakit dumaan yung truck doon. Na yung tulay na yon ay bawal talaga dumaan ang truck doon. Pinagbabawal. No? Hindi ba kayo makonsensya sa mga pinagsasabi nyo sa mga comment na yung simpleng ano lang ay sisi nyo agad sa mga politiko. Eh, yung politiko walang kinalaman, no? Yung politiko pagkaya si BBM walang kinalaman yan sa pagbagsak ng tulay. Si Duterte din walang kinalaman din sa pagbagsak ng tulay dahil dumaan yung truck. Kasi ngayon gawa-gawa nyo ng kasalanan, isisi nyo sa kanya, isumbat nyo sa kanila. Mahiya naman sana tayo. Okay lang sana kung yung pagsisi natin sa kanya, panumbat natin sa kanila ay totoo. No, walang problema yun. Pero yung kasi wala No, wala silang kinalaman doon. Dahil yung tulay na yon, ang nag-comment nga doon, yung mga nagko-comment dito, sabi ko, nabasa kong comment ha. Yung mga mag-comment dito, grabe makasisi. Di nila alam na yung tulay na yon ay pinagbabawal dumaan ang mga truck. So, kasalanan doon, yung truck driver, bakit dumaan siya doon sa tulay na yon na alam niyang bawal pala yon daanan ng truck. No? Huwag ganon, sisihin nyo si BBM para siraan sa mga tao. Dahil mag-i-eleksyon. Sisiraan nyo si Duterte. Para siraan si Duterte dahil sa eleksyon. Wag ganon. Wala tayong dapat sisihin na politiko doon. No, maganda pa naman yung tulay na yun. Nasa 600 plus million yata yung budget noon. Yung tulay na yon. Tapos ngayon may bumagsak, sisi nyo sa politiko. Diba naman yan? No? Ganito na lang gawin nyo. Ngayong eleksyon, piliin nyo na lang yung iboto nyong politiko na sa tingin nyo hindi corrupt, hindi nangungurakot. Pero mahirap hanapin yung mga ganyang klaseng politiko na hindi corrupt. No? Mahirap. Kasi pag nasa politiko ka kasi, balita ko daming pera dyan. Ang daming pera. Mahirap hindi matukso sa pera. Kaya yun. Pero ang may sasuggest ko lang, kung sa darating na eleksyon, no, piliin natin yung mga politiko na hindi pro-China. Yun lang. So itigil yun ha. Itigilan natin yung panunumbat or paninisi sa mga politiko, lalong-lalo na sa BBM legacy at Duterte legacy. Yung tulay bumagsak, ang dahilan dumaan yung malaking truck. Period.